O siya, dito na muna tayo sa A Day in My Life ng isang nanay na wala munang DIY project sa bahay. Kaya naman ito, back to hugasin, linis, tupi ng mga tupiin at luto yan siya. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Hala, kumusta naman kayo? Ako, ito, alam ko, absent na naman ako kahapon. Dahil meron nga kaming pinuntahan, pero bago ngayon, nakapag-content naman ako, kaya meron kayong mapapanood ngayon. And alam nyo naman na yan, nakapag wala nga akong DIY project dito sa bahay. Syempre, ano pa bang gagawin ko? Di ang mag-asikaso dito sa bahay. Bali kahapon pa nga itong video na to at Saturday naman, kaya nga medyo hapon na ako nagkikilos niyan. Oo, hapon na kasi nung umaga, syempre na mahinga naman ako. Pag weekdays kasi halos wala talagang pahinga dahil sa umaga mag-aasikaso nga ako ng mga estudyante ko, tapos sa tanghali naman ako nakakapagtrabaho. Kaya sa hapon talaga ako nakakapag-asikaso dito sa bahay. Kaya pag ganyan na weekend, sinusulit ko talaga yung umaga ko. Tamang muni-muni lang sa umaga dahil kailangan din naman naming mga nanay ang makapagpahinga. Kahit hindi yan isang araw, ilang oras lang, masaya na kami. Oo. Anyways, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na cabinet na nagiging sampayan nga ng mga towel namin. And medyo magulungan na naman sa banda rito, kaya nga ayan, inayos ko na muna. And Friday pa lang ng gabi, naglaba nga ang Papa J nitong mga maliliit naming damit. And kada alas 10 ng gabi dito sa amin, nagpapatay nga ng tubig. And dinabot nga siya ng pagpapatay ng tubig, kaya nga ito, nung umaga niya na lang tinuloy. At dahil meron pa nga siyang pasok nung araw na yan, ako na nga lang yung nagsampay. Kalahati lang din talaga yung pinalaba ko sa kanya dahil meron nga kaming gagawin sa CR. Pero dahil sobrang busy din talaga namin itong weekends, hindi pa nga namin nagagawa. Uunahan ko na kayo, hindi ko yan siya inuutosang maglaba, kundi nagpipresenta yan siya, be. At sino ba naman ako para tumanggi? O siya, dito na naman tayo sa mga tupiin na kailangan na talagang tupiin dahil nakapaglaba nga na naman. Bigla rin kasi akong sinipag yan, kaya ayan, ginawa ko na. Usually talaga yung mga damit na nga lang namin ng Papa J yung tinutupi ko dahil yung sa mga bata sila na nga yung nagtutupi. Pero dahil nakatulong nga sila niyan, syempre no choice ako kundi tupiin na rin yan. Pero sila na lang yung pinaglagay ko ng mga damit nila sa lagayan. Dahil alam kong rumble yung mga damitan nila at iinit lang yung ulo ko, kaya nga ako na lang yung nag-adjust. Napapagod na rin kasi ako sa kakadaldal, sa totoo lang. Pagkatapos ko makapagtupi, inutusan ko na yung bunso ko na ilagay niya na yung mga damit niya sa damitan niya. And after niya, ako naman nagsalansan ng mga damit namin ng Papa J. Nakaiwas nga siya sa damitan ng mga bata, pero dito sa damitan ng Papa J na ako na-stress siya bigla. Pero kahit mainis ka dyan, be, wala kang choice kundi ayusin yan. Pati nga dito sa lagayan namin ng mga towel, bedsheet, cortina, and pillowcases na ako napakagulo dahil nagpalit lang naman kami kagabi ng mga sapin. Basta lang siguro sila humugot dito. Diyos ko, nakaka-stress talaga magbukas ng mga damitan na yan. Yung pag nagulo, ayusin mo. Tapos pagbukas mo ulit, magulo na naman. Kung pwede lang wag magtupin ako, ibubulon-bun ko na lang yan dyan sa mga damitan. O siya, ayan, pamaya-maya nga lang pala dumating na ang Papa J at may dala nga siyang ulam. And for today's ulam, bumili nga lang siya ng 5 pirasong isda, tapos magigisa lang ako ng itlog. And syempre, dahil nanay nga tayo, hindi tayo pwedeng magsayang ng oras, kaya nga habang nagpiprito, ito, magigisa na rin ako ng itlog. O diba, sanay na sanay tayo sa mga ganyan. Kaya sa totoo lang, kapag ang Papa J nga ang kumikilos dito sa bahay, naku, iisa-isahin niya yan. Sobrang nakakainis. And dapat talaga siya ngayon magluluto niyan. Pero sabi ko, ako na, be. Dahil baka mamuti na lang yung mata namin sa gutom. Hala, hindi. O diba, ang perfect ng ulam namin ngayon, ginisang itlog na may pritong isda, pero ayaw nga yung pagsamahin ng Papa J. Kaya ayan, pinagbukod ko sila ng luto. Favorite kasi ng Papa J yung galunggong na bagong prito, tapos malutong. Hindi ko alam kung galunggong ba yan o matambaka, basta yun na yun. O siya, kahit hindi ko kayo maisasama sa pagkain namin, tara kain po tayo.